Okay na. Sa Gawa chapter 12, verse 1 hanggang 7 to. 12, chapter 1 hanggang 12 din. Noong panahon iyon, sinimulang usigin ni Hari Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamagitan Tabak Santiago na kapatid ni Juan. Ang namakita niyang ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang pinadakip. Nangyari yon noong pesta ng tinapay na walang pampalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat, antig 4 na kawal. Ang balak ni Herodes, iharap siya sa bayan pagkatapos ng Pasko. Kaya natiling nakabilanggo si Pedro. Subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Sa sik nung gabi rin yun, bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Pagkatapos niya ang 2 tanikala, nakagapos si Pedro ng 2 tanikala at may bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano ay lumitaw ang isang anghel ng Panginoon na nagliliwanag sa pitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, at sabi ng anghel, na nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. At sabi diyan, magbihis ka, at sabi ng anghel, magsuot ka ng sandalyas, sabi ng anghel. Ganun nga ang kanya ginawa, at sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo ang nangyari yun. Akala niya isang pangitain lamang yun. Nakalagpas sila sa unang bantay hanggang sa pangalawa at nakarating sa pinto ang bakal ng labasan ng pinto papunta sa lungsod at kusang bumukas at sila'y nakalagpas. Pagkaraan nila ng isang kalye, bigla na nawala ang anghel ng Panginoon. So, dito, ipinapakita dito yung habang si Pedro ay nakapit sa bilangguan, ang iglesia ay nanalangin sa Diyos, taimtim sa Diyos. So, ang panalangin na taimtim ay kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahalaga yung panalangin na ating ginagawa sa taong ating ipinapanalangin. Amin pa ba? Sa ating mga pangailangan, ipinapanalangin natin para tayo pagpalain ng Diyos. So, si Peter iniligtas ng anghel dahil nagsugo ang Diyos ng anghel para iligtas si Peter. Kaya ang iglesia na taimtim na panalangin ay napapakilos ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa mataimtim na panalangin sa Diyos. Amen? Kaya mahalaga yung panalangin, yung taimtim na panalangin sa Diyos. Kaya sa atin, sa buhay natin, mahalaga yung ating ginagawa na panalangin. At ito'y napapakilos natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng ating mataimtim na panalangin. Pinapractice natin yan, yung prayer na taimtim. Kasi sanay tayo sa panalangin na saglitan lang. Dapat ang panalangin ay mataimtim talaga. Mas totoo lang, gising ako ng 12 ng gabi, nakaiglip lang yata ako ng 1 hour, hindi na ako makatulog. Dahil sa compassion ko sa ating mga pangailangan, compassion ko sa kaluluwa ng tao. Huwag natin kalimutan panalangin yung may mga sakit, na sila'y gumaling. Ang sabi ng Santiago chapter 5 verse 16, dinidinig ng Diyos ang panalangin ng tao matuwid. Amin pa ba? Kaya tayo nagpipray para sa mga tao, sa kaluluwa ng tao, maligtas ang mga kaluluwa ng tao at maligtas yung mga makasalanan.
sa pamamagitan ng ating panalangin na taimtim sa Diyos. Kaya pinapanalangin natin yung ating mga binhi. Sabi nga ito sa Palang Kwento 9:6, itong ibig ko sabihin, ang nagtanim ng kaunti, magaan ng kaunti, ang nagtanim ng marami, ay magaan ng marami. Ang bawat sa'yo dapat magbigay ayon sa pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sa magawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pahan upang sumagana kayo. Sa mabuting gawa, sa 9, tulad ng susulat, siya masagana nagbigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos ang nagbigay ng binhi na itatanim at tinapay na makain. Ang sering magbigay sa inyo ng binhi at magpalago nito upang sumagana kayo sa kabutihang loob. Kaya yung ating binhi, ipinagpipid din natin sa Panginoon na padami na mag-channel tayo ng blessing ng Panginoon. Kaya huwag niyong katakutan ang magtanim ng marami kasi yan ang prinsipyo ng Panginoon. Yan ang salita ng Diyos na dapat hindi natin dapat tayo na kinatatakot. Kasi ang tao kasi, ang gusto ng tao, maliit lang yung kanyang itatanim. Yun kasi takot siya mag-commit ng malaki sa Panginoon. At takot ang tao mag-commit ng malaki sa Lord. So yun ang susi para mag-ani ka rin ng marami, yung maraming pagtatanim. Huwag natin kalimutan niya ang panampalataya mahalaga. Kasi hindi ka makapagtatanim ng marami kung wala kang panampalataya sa Diyos. Amen ba? Susi din ang panampalataya sa Panginoon. Kaya sa ating buhay nito, ipanalangin natin yung ating bansa, yung ating mga armed forces, yung ating pinuno sa bansa natin, yung ating presidente, vice president, at yung mga senador, yung mga nasa baba nila, party list, congressman, governor, mayor, panalangin natin na yung pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa. Malis yung korupsyon, malis yung pagnanakaw, malis yung kasakiman sa ating bansa para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating bansa. Yan ang tayong susi. Prayer. Hindi galit ang susi. Hindi pagpatay ang susi. Magkaroon ng kapayapaan. Kundi panalangin sa Diyos. Mag-connect tayo sa Panginoon sa pangitan natin. Prayer. Manalangin tayo sa Diyos ng taimtim para ang Diyos ay tugunin tayo ng ating Panginoon. Tulad ng Acts chapter 4, verse 32, diba? Pinag-isa ng Diyos ang damdamin isipan ng lahat ng mananampalataya at walang makasarili, walang sakim. Kasi di tinuring ni naman na sarili ang kanyang aral, kundi para sa lahat. Kaya yun yung ating key verse, yung ating prinsipyo sa ating buhay nito. Kaya mahalaga na yung prayer ay mahalaga para sa atin na mananampalataya. At ang panalangin na taimtim ay tinutugon ng Diyos. Ano mang klase ng panalangin, ano mang klase ng paghingi sa Diyos ay tinutugon ng Diyos. Pray din natin na mag-channel tayo ng blessing ng Panginoon. Amen? Lahat tayo mag-desire na makapagtanim ng marami para marami din ang anihin natin. Mangako ka sa Diyos. At kapag nangako ka sa Diyos, mag-pledge ka sa Panginoon, tuparin mo. Tandaan mo yung iyong pangako sa Panginoon. Kasi sa Diyos ka nangako, hindi sa tao. Huwag kayong matakot na mag-commit sa Lord ng inyong mga pledge. Kasi nga, pag nakita ng Diyos na tama ang motibo mo, pagpapalain ka niya. Tama yung desire mo, tama yung malasakit mo. Pag nakita ng Diyos, ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay totoo. Hindi siya nagsisinungaling sa pamamagitan ng kanyang mga pangako at salita sa tao. Amen? Salamat sa Diyos. Sa oras ito, ipanalangin natin yung ating bansa. At pagtapos ipanalangin yung ating bansa, na yung ating mga pinuno sa bansa natin, bigyan ng karunungan kung paano i-handle yung ating bansa, kung paano pairalin ang kapayapaan at pag-ibig sa ating bansa, at ang pagliligtas ng Panginoon sa mga tao. Ipanalangin din natin, desire natin na yung mga makasalanan ay maligtas din. Matuto silang kumilala sa Diyos, matuto silang sumampalataya sa Diyos, at kumilos ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa bawat taong ating pinapanalangin. Amen? Amen ba? Ang Espiritu kasi ng Diyos, kumikilos din, gumagalaw din sa bawat ating panalangin. Panalangin natin yung may mga sakit sa ministry natin. Kilala niyo sila. Atin silang idulog sa Panginoon. Pagkatapos idulog natin yung ating bansa. Tapos idulog natin sa Diyos yung ating pangailangan.
sa ministry ng Lord Promise Miracle Healing Deliverance Church. Tayo magsimulang manalangin sa Diyos ng taimtim. I-practice natin lagi na ating panalangin ay taimtim. Totoong panalangin, tapat na panalangin sa Diyos. I-practice natin lagi. Para mapakilos natin ang kapangyarihan ng Diyos, manalangin sa Diyos ng taimtim. At panalangin niyo rin kami, nabigyan kami ng Diyos ng kalakasan na maharap natin yung mga pagsubok nating pinagdadaanan. At saka yung mga kapatid na may mga pagsubok, panalangin din po natin para bigyan sila ng Lord ng katatagan sa kanilang panampalataya. Tayo manalangin sa Diyos. Huwag natin kalimutan na nagtatanim ng marami, magaan ng marami. Yan ang prinsipyo ng ating Diyos. Ang nagtatanim ng kaunti, magaan ng kaunti. At dapat sa pagbigay natin may pagpapasya at may kagalakan. Sapagkat nais ang Diyos na tayo pasaganain, gamitin sa ministry, maging channel tayo ng blessing ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang revelasyon sa araw na ito. Tayo lumuhod at manalangin sa Diyos.